Mga kaibigan, ang totoong istorya sa paghahanap ng ginto. Ang totoong istorya sa pagbenta ng Divisoria Market, matutunghayan nyo at mapapanood nyo ito sa video ito. At mismong si Ate Pang ang naghuhukay, sorry, nagpaliwanag. Wow ha, maraming salamat ate. Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Dininta ko pa nila yung mga ari-arian ng Maynila. Divisoria, ako. Lahat ng pinag-aralan niya, ang natutunan niya lang is paano ibenta ang Divisoria at ang buong Maynila sa mga... Wag. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Wag kayong bumalik! Look at... Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! So now, ito na po ang buong katotohanan sa pagbinta dyan sa may Divisoria Market dahil sa panay po nilang ngawa, pukol, na bibinta daw si Yormisco Moreno. So ito po yung mga kasagutan at maraming salamat ate. O diba ate? Ganun mo pinagtanggol si Yormisco Moreno noon. Malas mo lang, talagang may video po kami kung paano mo pinagtanggol si Yormisco Moreno at kung ano talaga ang nangyayari dyan sa pagbenta ng Divisoria Market. Ha? Ito na po. Doon naman po sa Divisoria Public Market. Again po, ang Divisoria Public Market po, ang pag-aari natin doon yung lupa na kinatitirikan ng Divisoria Public Market. Opo. Yung lupa po na yon, matagal na pong hindi nasa ating hindi na po tayo ang namamahala doon sa lupa na yon. Way back 1992 pa po. To be exact, March 13, 1992. Paano po nangyari yun? Pumasok po sa isang kasunduan, yung dati pong alkalde, si Mayor Mel Lopez, sa isa pong private company, yung Link World Corporation, na kung saan po, ibinigay na po niya yung pamamahala nung lupa na yun, kasama po yung Divisoria Public Market, sa isang private company. That was March 13, 1992 pa po. So more than 25 years ago. Pinalis po yung lupa nung former mayor dito po sa private company, yung Link World, sa halagang 20 pesos per square meter. So you could imagine po, 20 pesos per square meter. Ilan hubang square meters yun? That's roughly around 8,000 plus square meters. So, from 1992 hanggang natapos po yung 25 years contract lease contract po dun sa private company, ang natanggap lang pong income ng City of Manila is nasa 57 million lang po in 25 years. Okay. And the sad part of it po, pagdating nung 2013, nirenew pa yung contract by the former mayor naman po nung 2013. Former Mayor Estrada. Nirenew po yung contract. In other words po, per metro kwadrado, 20 pesos pa rin lang po ang kinikita ng lungsod ng Maynila. In other words, sa isang buwan po, 160,000 lang po ang pumapasok sa atin. Sa isang taon po, 2 million lang. Luging-lugi na po tayo. Luging-lugi na po tayo noon. Nang dumating po ang pandemya, inatasan po ang Assets Management Committee ng ating lungsod na humanap po ng mga assets ng ating lungsod na underutilized. Tama. Hindi po
nakakatulong sa atin. Nalulugi na po tayo. At isa po sa nakita nila ay ito nga pong Divisoria Public Market, yung lupa po na kinatatayuan ng Divisoria Public Market. Take note po, yung Divisoria Public Market, hindi na rin po tayo ang nagpapatakbo nun. Yung private company rin po. In other words, sobrang lugi na po tayo nun. Yung lupa lang po ang atin doon. So, nakita po yun na Assets Management Committee natin na luging-lugi na tayo dito. Kailangan po natin ng pondo dahil po ibinigay na po ng national government ang pagtugon natin sa COVID-19. Yan po yung 2020 eh. Okay. So, ang ginawa po nila, nakita po nila itong property na to na underdeveloped, hindi po natin nagagamit to its full capacity. So nirecommend po ng Assets Management Committee na ibenta na lang po yan. So nagdaan ho ba sa tamang proseso? Opo. Nagkaroon po ng public bidding, tatlo po ang nagbid at may nanalo po sa halagang I think 1.4 billion. Okay. Nalugi ba ang Maynila? Hindi po. Kasi yung binentahan po niyan, syempre, every year ho niyan, magbabayad na po ng taxes sa atin sa pag-develop po nila. In fact, mas malaki pa po yung taxes na ibabayad po nila sa lungsod ng Maynila kesa po dun sa natatanggap natin 25 years na po nakakaraan. Biro nyo, 20 pesos lang po yun. Saan po natin ginamit yung 1.4 billion? Saan po? Bumili po tayo ng gamot para sa COVID. Nabigyan po natin ng ayuda, financial assistance, and 6 months of ayuda food boxes. Ang 700,000 pamilya sa City of Manila. Nakapagpatayo po tayo ng COVID Field Hospital. Doon po napunta yun. Kaya sana po fact check lang po lagi tayo. Hindi naman po magpapalugi o papasok ang lungsod ng Maynila sa isang bagay na ikalulugi po natin o tayo yung talo. Dapat po laging beneficial po sa atin. Hindi po tayo papasok sa kahit anong kontrata na grossly disadvantageous for the city. Yun po yung nangyari more than 25 years ago. Grossly disadvantageous for the city. Oh, maliwanag na ba sa inyo mga tulonggis talipandas kung saan talaga napupunta at ano ang tunay na dahilan kung bakit bininta yung Divisoria Market? Ano, sagot mga amaw, mga animal, ha? Hoy, ingot, maitim ang budhe, negro, nasa sayo na ang lahat talaga. Sagutin mo ito ng diretsahan, di ba inamin mo na talagang bayaran ka? Ha? So ito, aminin mo ito. Ano pa? Isa akong bayaran pagdating sa mundo ng politika? Yes! Yes! I am the biggest, highest paid of them all. Ano pa? So, ibig sabihin animal ka, ito yung nagbayad sa'yo. Political videos, House Speaker Romualdez, Erwin Tulfo, and Mayor Sam Versosa, supporters. Sila ba? Aminado kay. So now, kitang-kita nyo na puro lang talaga paninira, pamumulitika yung sa kanila kay Yorme Isko Moreno na boy binta. So klarong-klaro po doon sa pinaliwanag ni ate na kung saan napunta at kung bakit talaga bininta yung Divisoria Market dahil nga yun hindi na nga kumita eh. So itong mga nakisaw-saw naman na pabida-bida, mga bayarang mga vloggers, so ayan, basta na lang makapagpanira, pukol dahil nga bayad siya at aminado naman siya talaga na bayad siya. So ano po yung mga komento o reaksyon sa video ito na talagang napakarami at dumadami-dami na talaga ng mga vloggers, especially sa mga kalaban na walang ibang may pukol kay Yorme Isko Moreno kundi yung mga paninira na klarong-klaro, obvious na talagang naninira at walang mga ebidensyang may pakita. Dahil nga si Yorme Isko Moreno ay nagtatrabaho po ito ng matino
Hindi gaya nila na palaging tulog sa pansitan. Balita ko yung mga blue na kubol o tent ay mukhang tinanggal yata nila. Tinamaan yata sila. Sa hiya ha? Sa hiya. Natamaan pa pala sila sa hiya. Ayos ha. Pakikomento ng inyong mga reaksyon at opinion sa video ito. Please comment down the section, mga kois, comment section. So now I'm Gan, Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.